Naranasan niyo na bang mapagitnaan ng naglalabang puwersa ng kadiliman at ng liwanag? Kung minsan, mahirap manimbang kung saan ka papanig. Hindi mo alam kung alin ang mas pangingibabawin mo. Ayaw mo sa isa dahil nagbuwat ka sa isa. Pero kailangan mo itong yakapin at talikuran ang dati mong nakasanayan. At kung kailan sigurado ka na sa isang panig, ay saka naman may darating na hindi mo inaasahang susubok sa naging desisyon mo. Ganito ang naranasan ko mismo. Ako nga pala si Bobet, 15 anyos, tubong Mindanao na napadpad sa Kabisayaan. At ito ang aking kwento. Isang kalaliman ng gabi noon sa dati naming bahay sa Mindanao, naalimpungatan ako nang makaramdam ng kakaiba sa katawan ko. Para bang biglang may sumasanib sa akin na kakaibang puwersa na hindi ko maintindihan kung ano. Basta ayaw ito ng katawan ko. Nanginginig akong napabalikwas ng bangon mula sa hinihigaang katre sa sarili kong silid. At nagulat nang mapansin kong parang umuusok ang buong katawan ko. Mas lalo pa akong nagulat nang kahit na anong pilit ko ay hindi ako makabangon. May mga lubid na gumagapos sa mga kamay at paa ko. Pagbaling ko sa isang banda, doon ko lang napansin na nasa loob din pala ng silid sina nanay at tatay. May kasama silang isang lalaki na hindi ko kilala. Nakadamit pang pari. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Malakas na umuusal ng dasal ang pari. Ganon din si nanay. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si tatay na nakagapos din sa isang poste ng dingding. Nangingisay sa sakit na tinitiis. Sugatan siya dahil panakanakang hinahampas-hampas siya ni nanay at ng pari nang hawak ng mga itong kung anong mahahaba at matatalas na mga dahon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang puwersa ng dilim ay malupig nawa. Hayaan ang puwersa ng liwanag ang mangibabaw. Siya nawa! Siya nawa! Siya nawa! O siya nawa! Tanggapin nawa ang sakripisyo ng dilim para sa liwanag. Paulit-ulit na sinasambit ang mga yon ni nanay at ng pari. Paulit-ulit din nilang hinahampas si tatay hanggang sa hindi ko na makayanan ang nakikita kong paghihirap ni tatay. Kasabay kasi nun ay parang lalong tumitindi ang puwersang sumasanib sa akin. Ganon din ang pag-usok ng katawan ko. Nay! Nay, ano to? Ano ginagawa niyo po kay tatay at sa akin? Tama na po! Itigil niyo na po, Nay! Ah! Ah! Ngunit hindi ako pinansin ni nanay. Ipinagpatuloy lang nila ang pag-usal ng kung anong orasyon hanggang sa hindi ko na maintindihan ang sinasambit ng pari. Ah! Maawa na po kayo sa amin ni tatay, Nay! Bakit po ba niyo ginagawa sa amin to? Pakawalan niyo po kami! Itigil niyo na po yan! Pakiusap po, Nay! Pakiusap! Sa wakas ay sinagot din ako ni nanay. Ganun na lang ang pag-iyak niya sa nakikita sa akin at kay tatay. Halatang hindi rin niya gusto ang nangyayari. Para bang napilitan lang siya. Maging ang pari ay parang naaawa rin sa kalagayan namin ni tatay. Konting pagtitiis na lang, anak ko. At matatapos na rin ito. Patawad. Pero kailangan natin itong gawin, anak. Ito rin ang ginusto ng tatay mo. Para sa akin. At para sa iyo.
Ano po bang ibig niyo sabihin, Nay? Ano po bang nangyayari sa amin ni Tatay? Si Tatay, tigilan niyo na po siya. Bakit niyo po siya ginaganyan? Ano po nagawa namin kasalanan? Wala kayong kasalanan, anak. Ito'y para sa pagbabagong buhay natin. Hayaan mo pagkatapos nito, ay saka ko ipapaliwanag sa iyo ang lahat, anak. Alam ko na mauunawaan mo rin ako, anak. Mauunawaan mo rin ang lahat. Magtiwala ka sa amin ng inay mo, Iho. Katunayan, kaming dalawa rin ay sumailalim dati sa ganitong ritual. Ang ritual ng pagpapalit ng anyo ng dilim tungo sa liwanag. Alam kong naguguluhan ka pa sa ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Ipapaliwanag din namin sa iyo pagkatapos. Celia, sige na. Ituloy na natin ang huling orasyon. Ang orasyon ng pagsiselyo. Nang muling umusal ng dasal, si nanay at ang pari ay napasulyap lang ako sa banda ni Tatay na noon ay nakatitig din pala sa akin. Kahit namimigat na ang namumugtong niyang mga mata, ay mahahalata pa rin sa titig niya ang pagsisikap na palakasin ang loob ko. Pilit din niyang ngumingiti at umusal ng mga katagang kahit walang tunog ay nabasa ko naman kung ano dahil sa galaw ng kanyang mga labi. Ang pagkakabasa ko pa ay para raw sa akin ang lahat dahil mahal na mahal niya raw ako. Dahil sa tindi ng orasyong inuusal ni nanay at ng pari, ay bigla na lamang binalot si Tatay at pati na rin ako ng makapal na parang hamog na usok na sinundan naman ng malakas na palaw ng pag-iyak ni Tatay. Tay! Hindi! Itigil niyo na po ito, Nay! Hindi! Dahil din sa mas lalong tumitindim puwersang sumasanib sa akin, ay unti-unting namanhid ang buo kong katawan hanggang sa unti-unti akong nawala na ng malay. Ngunit bago ko tuluyang nahimatay, ay narinig ko pa ang pag-uusap ni nanay at ng pari. Sa wakas, naganap na. Hindi sa walang saysayang sakripisyo ni Conrado, Celia. Hindi na magiging alipin ng dilim si Bobet. Ang asawa ko! Conrado! Salamat! Salamat at patawad, asawa ko! Patawad! Tama na ang pag-iyak, Celia. Kailangan na natin kumilos kagad ngayong gabi rin. Naihanda ko ng lahat. Kailangan na nating lisanin ang lugar na ito bago pa makatunog ang mga alagad ng dilim. Sige na, kalagan mo na si Bobet at susunugin na rin natin itong bahay ninyo. Ako na ang bahalang magbuot sa kanya. Pero Kuya Elmo, saan ba tayo pupunta? Sa Visayas, sa probinsya kung saan ako na destino bilang pari. Doon ay walang nakakakilala sa inyo at hindi rin kayo basta matutuntun doon. Ang magiging papel mo ron ay katiwala sa simbahan at ito si Bobet naman ay itatalaga akong sakristan kasama si Samuel. Samuel? Sino Samuel, Kuya? Basta, saka ko na siya ipapakilala sa iyo at sa anak mo. Magmadali ka na. Tara na at baka dumating na ang inarkila kong sasakyan na susundo sa atin. Hindi ko alam kung gaano ko katagal na walan ng malay ng mga sandaling yon. Basta, nung muli akong nagkamalay, ay nasa isang silid na ako na hindi pamilyar sa akin. Isang silid na kulay puti ang pintura at may mga larawan ng mga santo ang mga dingding. Nasa loob din ng silid na yon si nanay, ang pari at isang binatilyong mukhang hindi naman nalalayo ang edad sa akin. Nay, ano pong nangyari? Nasaan po ako? Nasaan po tayo, Nay? Teka, nasaan po si Tatay?
Ano po nangyari kay tatay? Bakit hindi po natin siya kasama? Teka, kailangan ko po makita si tatay. Ayos lang po ba siya, Nay? Nangungusap ang mga sulyap ni nanay sa pari at sa katabi nitong binatilyo. Parang nakuha naman ng pari ang gustong mangyari ni nanay. Samuel, yung palang mga kailangan mamaya sa pulpito ay ihanda mo na. Sige na, at may pag-uusapan lang kami saglit. Tatawagin na lang ulit kita mamaya at ipapakilala kita sa kanila. Sige po, Father Elmo. Masusunod po. Nang makaalis, ang tinawag ni Father Elmo na Samuel ay sinagot na ako ni nanay. Naiiyak na ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari, lalo na ang tungkol kay tatay. Pati si Father Elmo ay nakitulong na rin sa pagpapaliwanag. Nang maintindihan ko naman ang lahat, ay nalungkot naman ako para kay tatay. Oo, wala na si tatay. Nagsakripisyo siya para sa amin ni nanay. Ang tatay ko! Mamimiss ko si tatay, Nay. Mamimiss ko siya. Ako man, anak. Ganon tayo kamahal ng tatay mo. Kaya sana ay huwag mong sasayangin ang sakripisyong ginawa niya. May dinukot si nanay mula sa kanyang bulsa at inabot yun sa akin. Ano po ito, Nay? Batong puti. Para saan po ito? Yan ang bunga ng sakripisyo ng tatay mo, anak. Ngayon mismo ay kailangan mong lunukin yan. Bakit kailangan ko pong lunukin ito, Nay? Para gumana sa iyo, anak, ang sakripisyo ng tatay mo at para makontra ang totoo mong pagkatao. Hindi ba? At ayaw mo rin ang dati mong pagkatao? Yun ang hiniling mo dati sa tatay mo, hindi ba? Heto, tinupad na niya ngayon ang kahilingan mo na yon. Ang tatay, hindi ko akalaing aabot sa ganito, Nay. Paano ko po may papaabot sa kanya ang pasasalamat ko, Nay? Ngayon wala na siya. Simple lang, anak. Sa pamamagitan ng buong buhay mong pananatili sa liwanag. Heto nga, dito tayo dinala ni Kuya Elmo. Katulad din natin siya. At ngayon, ay isa na siyang pari. Para hindi na siya makabalik sa dati. Ako naman, ay magsisilbi ritong sister. Sister? Nasaan po ba tayo? Simbahan po ba ito? Tama ka, anak. Nandito tayo. Sa bahay pari ni Kuya Elmo. Katabi nito ang simbahan. Wala na tayo sa Mindanao, anak. Nandito tayo ngayon sa Visayas. Tapos ikaw naman ay magiging isa ng sakristan na katulad ng binatilyo kanina na nandito, si Samuel. At dito mo na rin ipagpapatuloy ang pag-aaral mo. Naging pabor naman sa akin ang lahat. Napangiti pa nga ako sa hawak kong batong puti ni tatay. Kinausap ko ito na para bang ito si tatay. Itay, maraming salamat po sa sakripisyo niyo po. Pangako, hindi na po ako babalik sa dati. Heto, Tay, lulunukin ko na po ang batong puti. Dana! Ay, joke lang po, Tay. Wala pong ganon. Lalaki po ako. Napansin kong saglit na nagulat si nanay at Father Elmo roon. Pero pagkaraan ay natawa na lang dahil alam nila na nagbibiro lang ako. Kahit papano ay gumaan ang malungkot na ere ng paligid. Hala ka, ikaw talaga, anak. Huwag ka nga magbiro ng ganyan at baka matuluyan ka, sige ka. Binigyan ka ng tatay mo ng puting bato at hindi berdeng bato. Ano ka ba? Itong anak mo, Celia, marunong din pala magbiro. Saka sa tindig at kilos niya, ay mukhang malabo namang berde ang dugo niya. Kilala ko ang buong angkan ni Conrado. Wala sa lahi nila ang binabae. Nagbibiro lang naman po ako. Parang medyo natakot lang po ako kasi kailangan ko po lumunok ng puting bato. Saka... Naputol ang sasabihin ko nang walang ano-ano
Pagkatapos kong tuluyang malunok ang puting bato, ay bigla na lamang akong nakaramdam ng panginginig na parabang katatapos ko lang umihi. Kasunod nito ay parabang may mainit na bagay na nagmumula sa tiyan ko at unti-unting kumakalat sa buo kong katawan. Medyo nahilo pa ako at nasapo ko ang noo ko. Nahihilo po ako. Umiinit po ang pakiramdam ko, Nay. Para po akong napapaso at para po akong natutunaw na hindi ko maintindihan. Ano po bang ibig sabihin ito? Yan ay dahil gumagana na kagad sa'yo ang batong puti. Tinatabunan nito ang itim sa pagkatao mo. Paulit-ulit mong mararamdaman yan sa panapanahon sa loob ng mga 1 linggo. Kaya hanggat maaari ay iwasan mo munang gumala-gala, lalo na sa gabi, sa loob ng 1 linggo. Kailangan na matinding disiplina sa parte mo, iyo. Celia, palagi mong babantayan at paaalalahanan itong si Bobet. Kritikal ang unang 1 linggo niya. Oo kuya, alam ko. Nakalimutan mo na bang dumating din ako sa ganito? Ikaw rin. At napagtagumpayan natin ang mga panahong yon. Di lalo nang magagawa rin nitong anak ko. Mabuti kung ganun. Pero binabalaan ko pa rin kayo. Oo, para sa ating 3. Buong buhay ang pakikipaglaban natin ito. Darating at darating ang mga pagkakataong masusubok at masusubok tayo. Dapat ay handa tayo sa mga panahong yon. Tama ka kuya. Tatandaan namin yan ng anak ko. Bobet, narinig mo ba ha? Palaging may pagsubok tayong makakaharap. Disiplinahin mo ang iyong sarili. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Kayang-kaya ko po ang sarili ko. Saka hindi ko po sasayangin ang sakripisyo po ni tatay. Aasahan ko yan anak. Kapag binigo mong tatay mo, ay ako ang unang-unang magiging mortal mo kaaway. At ayokong dumating ang araw na maglalaban tayo ng matindi. Si nanay talaga. Napakalabo pong mangyari ng iniisip nyo. Bakit ko naman po kayo kakalabanin? At kung mangyari man po yun, ay kusa po ako magpapatalo sa inyo, Nay. Hindi ko po kayo magagawang saktan. Alam ko ang kahinaan mo anak. Pareho lang kayo ng tatay mo. Alam kong may tendensiya kang sumuway para sa ibang bagay na napakahalaga sa'yo. Ang sakin lang naman anak, ay nagpapaalala lang ako sa'yo. Pero may tiwala rin ako sa'yo na alam mo kung saan mas dapat kang lumugar. Basta maging matalino ka lang sana palagi anak. Pigilin ang dapat pigilin at palayain ang dapat palayain. Aba, ang lalim naman yata ng palitan ninyong mag-ina. Saka huwag din yung kalilimutan ang papel ko. Hindi ko rin kayo hahayaang umabot sa hindi magandang senaryong iniisip ninyo. Isa pa, may papel din kayo sa baryong ito na kailangan ninyong gampanan. Mga ahente na tayo ngayon ng liwanag. Tandaan nyo yan. Saka isa pa pala, kailangan maging mapagbantay rin tayo at alerto palagi. Alam na ninyo kung ano ang mas matinik na kalaban natin. Sa baryong yon sa Visayas, kami nagsimulang muli ni nanay. Itago na lang po natin ang baryong ito sa pangalang Baryo Ararao. Hindi naging madali ang unang linggo namin doon. Lalo na pagdating sa akin dahil nga sa epekto ng bagong lunok kong puting bato ni tatay. Medyo nahirapan din kaming itago ito kay Samuel na siyang naging tagapagturo ko kung paano maging isang sakristan. Nakalaunan ay naging matalik kong kaibigan. Isang mabait na kaibigan si Samuel. Maalalahanin at talagang makadiyos. Ang problema ko nga lang ay ang pagiging matanong niya. May pagkamausisa at mapagmasid. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko maitatago sa kanya ang lihim ko. Sabi ko noon ay bahala na. Ang mahalaga ay nakatagpo ako kagad ng isang matalik na kaibigan sa katauhan niya na hindi ako kailanman nagkaroon nung nasa Mindanao pa kami. Uy, teka lang. Bakit ayaw mong humawak ng lalagyan ng agwa bendita? Anong klase kang sakristan yan? Palagi na lang ako magdadala nito? Ganon? Ha?
Hindi ko muna pwedeng hawakan yan, sabi ni Father Elmo eh. Next week ko pa raw pwedeng hawakan. Sumusunod lang naman ako sa bilin niya sa akin. Talaga lang ha? Saka, bakit minsan ay hindi ka lumalabas sa bahay ni Father Elmo? Nung nakaraan ay hindi ka sumipot sa misa. Mag-isa lang tuloy ako na sinamahan si Father. May sakit ka ba nun? Naku, wala akong sakit. Alam mo kasi Samuel, medyo maselan lang talaga ang tiyan ko nitong mga nakaraang araw. Lilipas din siguro to kagad. Paminsan-minsan lang naman sumasakit at konting pahinga lang, okay na ako ulit. Sigurado kang okay ka lang ha, Bobet? Pati sa school, madalas ka rin naka-absent eh. Palagi na lang akong gumagawa ng excuse letter para sa'yo. Kahit hindi ka nagsasabi. Kung magpatingin ka na kaya sa doktor, ano sa tingin mo? Naku, hindi na kailangan Samuel. Ganito lang talaga ako minsan eh. Palaging sumusumpong ang tiyan ko. Pero hayaan mo, sa susunod na linggo ay magiging normal na ulit ako at hindi na ako absent sa school, promise. Siguraduhin mo lang ha. Alam mo, nawiwirduhan na talaga ako sa'yo eh. Para ka bang may tinatago? Para sabihin ko sa'yo ha, walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya maanong kung may tinatago ka sa akin, ay magsabi ka na kagad. Kaibigan mo naman ako ha. Kaya wala kang dapat na ilihim sa akin. Anong ililihim ko naman sa'yo? Wala akong nililihim ah. Saka kung meron man, saka mo na lang siguro malalaman. Saka sa ugali mong mausisa, makakaligtas ba naman ako sa'yo? Aba talaga. Kahit gaano mo pa itago yan lihim mo, malalaman at malalaman ko pa rin yan. At kapag hindi maganda yan, malalagot ka talaga sa akin. Sakristan tayo. Kaya bawal sa atin ang kahit na anong mula sa puwersa ng kasamaan. Wala kang dapat alalahanin sa akin, Samuel. Magkasangga tayong magkaibigan. Pangako. Kung may dapat ka mang malaman tungkol sa akin, ay ikaw ang unang-unang makakaalam. Mula ngayon, ay isa mo na akong tapat na kaibigan na hindi ka iiwan sa ginhawa man o sa hirap. At sana ikaw rin ay ganun. Ano, ayos ba yun sa'yo? Naku, ayos na ayos yun, Bobet. Mula ngayon, ay magkaibigang dikit na tayo. Saksi ang Diyos sa ating dalawa. Ang sino mang susuway ay malalagot sa kanya. O ano, ayos ba yun sa'yo? Ayos na ayos, Samuel. Walang problema. Simula ng araw na yon at pasulong ay lalong lumalim ang pagkakaibigan namin ni Samuel. Napakasaya ko kasi pakiramdam ko ay normal na tao lang talaga ako. Nasabi ko sa sarili ko na talagang kahit na anong mangyari ay hindi mapipigtas ang pagiging kaibigan ko sa kanya. Gagawin ko ang lahat para sa matalik kong kaibigan. Lumipas ang mga araw at natapos din sa wakas ang unang linggo ko sa Ararao. Natapos ang mahirap na paglilihim kay Samuel na hindi niya ako nabubuking. Pagbati, Bobet, at nalagpasan mo rin ang mahirap na unang linggo mo. Masasabi kong lubusan ang tumalab sa iyo ang puting bato ng iyong tatay Conrado. Nako, pagbati anak. Isa ka na rin ganap na katulad namin ni Kuya Elmo. Sana ay magtuloy-tuloy na ito anak. Natutuwa talaga ako para sa iyo. Malamang na kahit ang itay mo ay masayang-masaya ngayon kung nandito pa siya. Opo, Nay. Utang ko po ang lahat ng to kay tatay. At salamat din po ng marami sa inyo. Sa inyo po ni Father Elmo. Father, salamat po sa paggabay po sa amin ni Nanay. Saka, umpisa pa lang po ito. Kinakabahan nga po ako kasi sabi niyo nga dati, may darating pang mga pagsubok. Tama ka, iyo. Ang mahalaga po na ngayon ay ang alagaan mo ang bisa ng orasyon ng puting bato sa iyo. Celia, ikaw nang bahala magsabi kay Bobet at may aasikasuin pa kami ni Samuel. Kami na munang bahala. Ikaw naman ang bahala muna riyan sa anak mo. Bobet, pagbati uli iyo. O siya, maiwan ko na kayo mag-ina at kailangan ko magmadali. Pagkaalis nga ni Father Elmo ay hinarap kagad ako ni Nanay. Biglang sumeryoso ang ekspresyon ng kanyang muka. Anak, ngayon ay ahente ka na rin ng liwanag. Kaya lang, hindi pa rin permanente yan.
Isang buong buhay na pagsisikap ang kailangan para hindi muling magising ang hindi na dapat muling magising. Kailangan mong ingatang hindi madungisan ang puting bato ng tatay mo. Paano ko naman po maiingatang hindi madungisan po ang puting bato, Nay? Simple lang kung iisipin mo. Pero hindi yon ganong kadali. Kailangan iwasan mong magising ang dati mong pagkatao, anak. Kailangan iwasan mo ang masasamang bugso ng damdamin tulad ng matinding galit, pagkagustong magiganti, at pati na rin ang pag-iisip ng masasama. Dapat ay puro positibo lamang, mabuti at makatwirang mga bagay lamang ang paiiralin mo. Kaya po ba, Nay, dito niyo po ako dinala ni Father Elmo? Tama ka, anak. Ito ang pinaka-epektibong paraan para sa atin. Kailangan mapalibutan ka ng mabubuting mga bagay at mabubuti ring mga impluensya ng mga taong nakapalibot sa iyo. Ayos po palang naisip niyo, Nay. Kaya alam po, may tanong po ako. Ano pong mangyayari sa puting bato ko kapag halimbawang nagpadala po ako sa kasamaan na tulad ng mga binanggit niyo po kanina? Yan ang pinakadapat mong iwasan, anak. Hindi pwedeng bumaling ulit sa kadiliman. Kapag nangyari yon, ay lalo ka magiging masama at hindi ka na pwedeng tumanggap muli ng batong puti. Minsan lang ang pagkakataon na yon, anak. Isa pa, oras na manumbalik ka sa dati, gagamitin ka lamang ng puwersa ng kadiliman, pero isusuka ka pa rin ito. Teka nga, bakit? Gusto mo na bang bumalik sa dating ikaw, anak? Ha? Hindi po sa ganun, Nay. Para lang po alam ko kung anong mangyayari kung sakali. Saka, nangako na po ako kay tatay na hindi ko po sasayangin ang sakripisyo niya. Kaya malabo pong mangyari na bumalik po ako sa dati. Mabuti naman kung ganon. Wag na wag mong susubukan, anak. Kasi kapag nangyari yon, kaming dalawa ni Kuya Elmo magiging matindi mong kalaban. Ayokong ako na sarili mong ina ang tatapos sa'yo. Kahit ikaw, gusto mo bang mamatay ako sa mga kamay mo? Hindi, Nay, hindi po. Hindi mangyayari yun. Mamamatay na muna ako bago ko pa kayo pagbuhatan ng sarili kong mga kamay. Kaya nga makinig kang mabuti sa akin, anak. At tatandaan mo palagi ito. Sa pagitan ng puwersa ng kasamaan at puwersa ng kabutihan, palaging ang kabutihan ang nananaig sa huli. Yan ang dahilan kung bakit nagbago kami ng landas ni Kuya Elmo. Lumipas pa ang 1, 2, at 3 linggong naging maayos ang lahat sa pagbabagong buhay ko sa bago kong katauhan sa Baryo Ararao. Ang mga dating nakasanayan ko ay hindi ko man lang nararanasang muli. Walang kahit na anong senyales na humihikayat sa akin para bumalik sa dati. Sabi ni nanay, yun ay dahil malakas daw ang puwersa ng orasyong inilagay nila sa batong puti ni tatay. Yun din daw ang dahilan kung bakit ang mga pandama ko ay katulad lang ng sa pandama ng normal na mga tao. Kahit din daw ang mga dating bagay na kinatatakutan ko o mga bagay na nakakakontra sa amin ay hindi na rin daw tumatalab. Sa maiksing sabi, isa na akong normal na tao. Pero pagtungtong ng 2 buwan, hindi ko akalaing ang mga kalagayan ay unti-unting mabubulabog. Ito ay matapos na ilibot ako ni Samuel sa buong baryo. Bigla na lang may kakaibang bagay akong naramdaman nang mapadpad kami sa isang purok na malapit sa gilid ng mababang burol. Ito ang huling purok ng baryo natin, Bobet. Ang sakop naman ito ay hanggang sa paakyat ng mababang burol na yan. Sa pababa sa kabila ay baryo Sandigong na. Karamihan ay mga barumbado mga nakatira sa kabila. Grabe naman, puro barumbado talaga. Teka, kanino bang bahay yung isang yun na naiiba ang bintana? Yung dalawang palapag ba? Bahay dati yan ni namang Norbert. Pero hindi na sila nakatira riyan. Pagkakaalam ko ay kamag-anak nila na galing pa sa Mindanao ang bagong tumitira diyan. Ano? Galing Mindanao? Oo. Saka bakit mo ba natatanong? Ano bang meron? Wala naman. Para lang kasing may kakaibang kutob akong nararamdaman eh. Ewan ko ba?
Parang may mabigat akong nararamdaman sa bahay na yun. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ay siya nga pala, may bagong transfer sa klase natin. Yung sabi ni Sir na ipakikilala sa atin bukas, si Astan daw ang pangalan. Astan? Yun ang pangalan niya? Oo, nakatignan mo, kung irarambol ang pangalan niya, tinan mo Astan. O di ba? Pag binaligtad mo parang Satan, baka yun ang dahilan, kaya kakaibang nararamdaman mo. Diyan kasi nakatira si Astan eh. Hindi ko maintindihan, pero nang sandaling yon ay kinukutuban talaga ako ng hindi maganda. May mabigat talaga akong nararamdaman sa bahay ni na Astan. Bukod tangin sa lahat ng bahay sa Ararao, ay ang bahay lang ni na Astan ang may ganong mabigat na aura para sa akin. Matapos naming malibot ni Samuel at makabisado ko ang buong baryo, pag-uwi namin sa simbahan kung saan kami naglalagi. Nang maghiwalay kami para gampanan ang kanya-kanya naming gawain sa simbahan, ay ibinalita ko kagad kay inay ang kakaibang naramdaman kong yun sa bahay ni na Astan. Ano anak? Sigurado ka bang may naramdaman kang mabigat sa bahay ika mo ni na Astan? Opo, Nay. Medyo kinabahan nga rin po ako eh. Galing pa raw po sila na Mindanao. Hindi po kaya sinusundan po tayo? Malalim na napaisip si nanay. Nalata ko ang konting pag-aalala sa mga mata niya. Doon ba sa may gilid ng burol ika mo anak ang bahay nila? Opo, Nay. Yung dalawang palapag po, nakakaiba po ang mga bintana. Bahay raw po yun dati ni Namang Norbert. Alam ko yon. Pero sa tuwing mapapadaan naman ako ron, wala naman akong kakaibang nararamdaman sa bahay na yun Hayaan mo, mamaya ay dadaanan ko para malaman ko kung may mabigat na rin akong mararamdaman. Oobserbahan ko na rin ang lugar na yon. Kung sakaling tama ang hinala mo, ibig sabihin ay kailangan nating maghanda ni na Kuya Elmo. Ito na yun anak. Mukhang masusubok na tayo ngayon. Lalong-lalo ka na. Bigla talaga akong kinabahan ng sandaling yon. Bigla ko rin naisip si Samuel at ang lahat ng mga taga-baryo. Ibig sabihin ay nanganganib ang buong baryo sa pagsalakay ng mga aswang. Kakailanganin nila ng magpoprotekta sa kanila. Nay, kung tama po ang kutob natin, kahit na bago na po tayo, ay malalaman pa rin ba nila kung ano talaga tayo? Hindi anak, dahil sa taglay nating mga puting bato. Hinaharang ng puting bato ang kahit na anong senyales na magbubuking sa atin. Malalaman lang nila kapag humina ang batong puting taglay natin o kapag nagbigay daan tayo sa pagbabalik ng dating tayo. Ganun po pala, di ibig sabihin po, malaya tayong makikisalamuha sa kanila na hindi tayo mapaghihinalaan. Tama ka. Kaya ikaw, bantayan mo palagi ang mga kilos mo at paraan mo ng pag-iisip at pagsasalita. Pwede ka rin palang magdala palagi ng mga pangontra. Total hindi naman na tayo naaapektuhan ng mga yon. Aba, talagang magdadala po ako palagi Nay. Pati po si Samuel bibigyan ko rin po. At ako na rin po ang bahalang magsabi sa kanya ng mga kailangan niyang pag-iingat at kung paano ang gagawin niya kung sakaling mapaharap siya sa isang aswang. Saka, paano po pala ang mga tao rito sa baryo, Nay? Kami na ang bahala ni Kuya Elmo na balaan ng mga taga-baryo anak. Naghahanap na nga rin kami ng antingero. Pero wala Albularyo meron. Pero hindi naman sapat ang mga nalalaman niya laban sa mga aswang. Pero wag mo nang problemahin yun anak. Sabi ko nga, kami na ang bahala ni Kuya Elmo. Sarili mo muna ang bantayan mo dahil hindi ka pa ganun kasanay. Nang araw nga rin yun, ay pinuntahan kagad ni nanay ang bahay ni na Astan para kumpirmahin kung may mabigat din siyang nararamdaman sa bahay na yon. Agad din naman siyang nakabalik sa bahay pari na tinutuluyan namin. Binalitaan kagad ako kung ano ang nangyari. Bobet anak, napuntahan ko na ang bahay na sinasabi mo. Nagmasid-masid ako at nakausap ko pa ang mag-asawang sina Asyong at Tanya. Nakita ko rin doon ang anak nilang si Astan. Pero wala naman akong kahit na anong naramdaman na kakaiba sa kanila o sa bahay nila. Wala akong naramdamang mabigat
Tulad ng sinasabi mo. Talaga po? Kahit konting bigat, Nay? Wala po ba kayong naramdaman? Wala talaga, anak. Sa kamalabong mga aswang sila. Hindi nga sila nag-react man lang sa dala kong pangontre. Aywan ko lang dun sa anak nila. Hindi ko kasi malapitan at tanaw ko lang sa malayo dahil may kung anong ginagawa. Mga magulang lang niyang nakausap ko ng malapitan. Pero malabo ring aswang si Astan dahil hindi nga naman mga aswang ang mga magulang niya. Saka anak, mababait ang mga magulang niya. Napaisip ako ng malalim sa bagay na yon. Hindi ko alam kung paanong may kakaiba talaga akong naramdaman sa bahay ni na Astan. Bakit kaya pagdating kay nanay ay wala siyang naramdaman? Siguro ay kailangan kong mapadaan ulit doon ng ilang ulit para makasiguro ko kung may mararamdaman ba ulit ako o wala na. Iba talaga ang kutob ko nang una kong maramdaman ang kakaibang bigat na yon sa bahay ni na Astan. Sa eskwelahan naman, makaraan ang isang araw ay ipinakilala na nga sa amin si Astan na bagong transferi sa klase namin. Nang papasukin na siya ng teacher namin, ay bigla kong kinabahan. Paano? Ay naramdaman ko na naman ang kakaibang bigat na dulot ng aura niya. Katulad ng naramdaman ko nang una kong makita ang bahay nila. Ang kaibahan lang ay mas mabigat ngayon. Naisip ko, siguro ay siya rin ang dahilan ng nararamdaman kong yun dati. Ano kaya ang ibig sabihin kung bakit may ganong kakaibang bigat ang pagkatao niya at bakit nararamdaman ko ito sa kanya? Habang nagsasalita sa harap si Astan para higit pang ipakilala ang sarili sa amin, ay isa-isa nito kaming tinitigan. Una ay normal lang na nasisiyahan ang bawat pagtitig nito. Pero pagdating kay Samuel ay medyo parang malamig ang titig nito. At lalo na pagdating sa akin, ang titig niya ay para bang sinusukat ako at medyo napapatango pa siya na hindi ko maintindihan. Sa unang araw pa lang na yon sa klase, ay nakahanap na kagad ng mga kaibigan at kabarkada si Astan. Napabulong ako kay Samuel na palagi kong katabi sa klase. Samuel, napansin mo ba si Astan? Bakit parang ang bilis niyang makipagpalagayan ng loob sa mga kaklase nating lalaki? Nakapagtataka naman na nakabuo kagad siya ng barkada niya at parang siya kagad ang leader. Pansinin mo, parang sunod-sunuran pa sila kagad sa kanya. Oo nga napansin ko rin yun. Anong klase kayang pagkatao meron sa kanya? At nagagawa niya yun? Naku Samuel, sinasabi ko sa'yo umiwas ka sa kanya. Hindi maganda ang kutob ko sa kanya. Naalala mo ba yung naramdaman ko dati nung una kong makita ang bahay nila? Naramdaman ko na naman yun ngayong nandito siya sa klase natin. Sigurado akong hindi siya normal na tao. Ay teka, may ibibigay pala ako sa'yo Samuel. Pasimple kong inilabas ang ilang pangontrang dala ko mula sa bag ko. Ingat na ingat akong may ibang makapansin. Teka, ano yan, Bobit? Baby oil? Aanin ko naman yan. Hindi ako mahilig sa mga ganyan. Hindi to baby oil, huwag kang maingay. Pangontrang langis lang naman to. Pangontrasan? Sa nararamdaman mong kakaibang bigat kay Astan, ganun ba? Parang ganun na rin. Pero mas tamang sabing pangontra ito sa mga aswang. Ano? Pangontrasas? Bago pa makapagsalita si Samuel ng malakas, ay mabilis ko nang tinakpan ang bibig niya. Ano ka ba? Huwag kang maingay. Atin-atin lang to. Binibigyan kita nito kasi concerned ako sa'yo bilang kaibigan ko. Basta malakas ang kutob kong isang aswang si Astan. Kaya kailangan natin ng pangontra. Nakita ko kanina, nang mapadako sa'yo ang tingin niya, kanina nagsasalita siya sa harap, mainit ang tingin niya sa'yo. Pati sa akin, iba rin ang tingin niya. Tinatansya niya ako. Ang kutob ko pa nga, Samuel. Ginagamit niya ang pagiging aswang niya para mabilis niyang makapalagayan ng loob ang mga ibang nating kaklase. Oo nga no, posible nga yan. E di ibig sabihin pala ay delikado rin tayong lahat dito. Kung aswang nga talaga siya. Ano kaya kung sabihin na natin kay teacher? Kung ganun lang sana kadali,
ang magsabi at kung ganun lang din sana kadali maniwala si Sir, gagawin kagad natin yun. Pero hindi pwede. Kailangan ay makahanap muna tayo ng solidong pruweba na magsasabi na aswang talaga siya. Nakakatakot naman. Di bale, may kwintas na krus naman ako rito. Palagi rin ako may dalang maliit na Biblia sa bag ko. Isa pa, malakas din ang pananampalataya ko. Hindi siguro ako basta malalapitan o may impluwensyan ng asta na yan. Eh ikaw, malakas ba ang pananampalataya mo kay Jesus? Aba, oo naman. Ahente ako ng puwersa ng liwanag, no? Saka, may alas ako laban sa kanya. Sakaling tama nga ang kutob ko. Naku, sabihin na kagad natin to kay Father Elmo. Pagkakatanda ko marami rin siyang alam tungkol sa iba't ibang klase raw ng aswang. Madalas niya akong kwentuhan dati at paalalahanan tungkol sa mga aswang at kung ano ang dapat kong gawin. Dapat pala ay nagdadala na rin ako ng bawang at asin sa bag ko. Mga pangontra din daw ang mga yon laban sa aswang. Walang ano-ano, ay natigilan kaming dalawa ni Samuel sa pag-uusap nang hindi namin namamalayan na nakalapit na pala sa pwesto namin si Astan at ilang kasama niyang kaklase namin. Nakaluloko ang pagkakangisi nito habang pinagpapalit-palit ang tingin sa aming dalawa ni Samuel. Tama ba ang narinig namin? Tungkol sa aswang ang pinag-uusapan yung dalawa? Mga kosa, mukhang mga binabai yata itong mga to ah. Mukhang mga takot at naniniwala pa sa mga aswang. Nagpanting ang mga tenga ko sa sinabing yun ni Astan. Kahit si Samuel ay mukhang ganun din. Tatayo nga sana siya para harapin si Astan pero pinigilan ko na lang. Naalala ko kasi ang kabilin-bilinan sa akin ni nanay na hindi dapat ako nagpapadala sa bugso ng damdamin. Sa halip ay ako ang humarap kay Astan pero hindi sa maangas na paraan. Medyo nakayuko pa nga ako at iniiwasan ko ang nanghahamon at mayabang nitong titig. Hindi kami binabae, Astan. Sa katotoong aswang. Pero hindi rin kami takot sa aswang. Talaga lang ah. Kanina lang ay narinig kong takot na takot yung kasama mo eh. Wala. Mga binabai talaga kayo. Mga kosa. Mga binabai ang mga to. At nakigaya na rin sa pagtawa ang mga kasama ni Astan na kaklase namin. Sumisenyas pa ang mga ito at umastang kunwaring mga bading. Tinangkapan nilang tsansingan kami na kunwari ay may mga dibdib at balakang kami. Napansin kong namumula na sa galit ang mukha ni Samuel pero halatang nagpipigil pa rin. Siya naman ngayon ang humarap kay Astan. Hindi kami mga bakla ah. Ang totoo niyan ay mga sakristan kami sa simbahan. Kaya wala kayong karapatang bastusin kami ng ganito. Mga sakristan kayo? Aba, at mga sakristan pala mga to. Iba rin. Para sabihin ko sa inyo, walang tunay na lalaki ang nagsasakristan. Mga binabai talaga kayo na nagsusuot ng puti na parang mga saya. Maya-maya pa ay hindi na nakapagpigil pa si Samuel. Hindi ko na siya napigilan nang bigla niyang bigwasan si Astan. Nagulat talaga ako sa lakas ng pagkakasuntok niya sa mukha ni Astan. Ano pat natumba ito at napasalampak sa sahig. Nakita kong pumutok ang gilid ng labi nito. Dahil dito ay galit na galit at mabilis na tumayo ng tuwid si Astan at mabilis na kinwelyuhan si Samuel. Parang nagulat naman na nagtataka si Samuel na parang may napagtantong kung ano. At sino ang akala mo ay kayang-kaya mo ko, ha? Hindi ko palalampasin ang ginawa mo to sa akin. Magbabayad ang dapat magbayad. Humanda kayong dalawa sa akin. Makikita ninyo ang totoong ako. Bibigwasan din sana ni Astan si Samuel sa muka. Pero alerto kong kinapa ang pangontra ko at mabilis yung idinikit sa kamay ni Astan sa tangka kong awatin ito. Dahil naman dito ay hindi nakaligtas sa akin ang naging reaksyon nito. Para bang ito'y napaso at natakot bigla. Pero mabilis itong nakaisip ng ibang dahilan.
Yak! Huwag mo nga akong mahawak-hawakan, bakla ka. Ano yan, ha? Aba, at mukhang gagayumahin mo pa yata ako, ah. Bitiwan mo nga ako at nakakadiri kayong dalawa. Tara na, mga kakosa. Iwakasan niyo na mga yan at baka mahawa pa kayo sa berding dugo nila. Mga uhaw sa talong ang mga yan. At itong tatandaan yung dalawa, ha? Simula sa araw na to ay makikilala nyo kung ano ang impyerno. Masusunog kayong mga binabay kayo. Tara na, mga kakosa! Matapos yun, ay tuluyan ng umalis ang barkada ni Astan na malakas pa rin nagtatawanan habang papalayo. Simula rin ng araw na yon ay palagi na kaming pinagdidiskitahan o kinukutya ng barkada ni Astan sa school. At habang tumatagal ay may napapansin akong kakaiba sa mga kabarkada niya. Naisipan kong ipagsabi ito kay Father Elmo. Father Elmo, normal lang po ba na nakakaramdam ako ng mabigat na aura sa ibang tao? Nitong mga nagdaang araw po kasi dumadalas po na nakakaramdam po ako ng kakaiba at mabigat talaga na aura sa ibang tao. Paanong aura ba iyo? At kanino mo nararamdaman? Basta, mabigat po siya na nagpapakaba po sa akin at parang gusto ko pong lumayo. Iyon po bang gusto ko na lang iwasan dahil sobrang delikado? Nararamdaman ko po yun sa mga kaklase ko sa school eh. Yung si Astan po at yung iba niyang kabarkada. Dati po kay Astan lang. Pero nung tumagal ay isa-isa na pong naging ganun na rin ng mga kabarkada niya. Saka ang kutob ko po, aswang po si Astan. Napapaso po siya sa pangontrang langis ko, Father. Aba, talaga ba iyo? Teka, sino bang Astan yon? Bakit hindi ko yata kilala? Taga rito ba ang Astan na yon o dayo? Ah, teka, siya ba yung sinasabi sa akin ng nanay mo na ang bahay nila ika mo nararamdaman mo ring may kakaiba? Opo, Father. Dahil lang po sila rito. At galing din po sila ng Mindanao. Nakausap ko na kanina ang mga magulang ng Astan na yon. Kamag-anak sila ni Norbert. Taga rito talaga sila at dumayo lang sila sa Mindanao. Hindi sila mga aswang o walang aswang sa lahi nila. Kaya, paano magiging aswang ang anak nilang si Astan? Baka kung aswang sila, di sana'y mararamdaman ko rin yun na makausap ko sina Asyong at Tanya na mga magulang ni Astan. Eh kay Astan po, wala po ba kayong naramdaman? Malay po natin kung may iba pa kay Astan. Yun lang. Hindi ko pa nakakaharap ang Astan na yun. Hayaan mo. Dadala ulit ako sa kanila at sisikapin kong makausap yung si Astan. Ayoko naman baliwalain niyang kakaibang nararamdaman mo. At kung sakali, makakapaganda tayo. Mahirap ko na sundan kayo rito ng mga aswang iyo. Kailangan din po natin balaan ng mga taga-baryo, Father, kung sakali. Saka kung tama po ang kutob ko, posible pong yung gawin ni Astan ang mga kabarkada niya. Naku, delikado yung panagkataon. Sige, ngayong araw din ay pupuntahan ko ulit ang bahay ni na Asyong. Saka teka pala, ano itong may nararamdaman din pala akong kakaiba sa'yo, iyo? Nagtaka ko nang bigla kong salat-salatin ni Father sa noo ko at sa tiyan ko. Biglang sumeryoso rin ang kanyang muka at nangunot ang noo ko. Ha? Ano pong nararamdaman niyo sa akin, Father? Huwag niyo pong sabihin na mabigat po ang nararamdaman niyo sa akin. Malayo naman pong nadungisan na ang batong puti ni tatay sa akin. Wala pa po akong ginagawang kahit na anong kasamaan. Hindi. Hindi mabigat ang nararamdaman ko sa'yo. Kabaligtaran ang nararamdaman ko sa'yo. Kakaibang gaan na hindi ko maipaliwanag. Naramdaman ko rin ang enerhiya ng bato ng tatay mo. Parang lalo't lumalakas dahil sa magaan na nararamdaman ko sa'yo. Para kang nakargahan ng kung ano. Ako naman ang napakunot ang noo sa mga sinabi ni Father Elmo. Nakargahan?
paano pong nakargahan ng kung ano? Alam ko na iyo. Baka may nakasalamuha kang isang antingero, albularyo, o sino pa na may kakaibang abilidad. Alam ko to dahil minsan na rin ako nakaengkwentro dati ng antingero na may kakayahang magkarga ng magaan na enerhiya sa iba. Baka may nagkarga sa'yo na hindi mo namamalayan. Sino-sino bang nakakasalamuha mo? Simula nang tumapak kayo rito sa Visayas. May nakasalamuha ka na bang matanda o kahit sinong may kakaibang paraan ng pagkilos? Wala po akong naaalala na may nakasalamuha po akong tulad ng mga nabanggit nyo. Ang karaniwang nakakasalamuha ko lang naman po ay kayo ni nanay, si Samuel, mga kaklase namin, mga teacher, at mga estudyante po sa school. Teka, mamaya nga ay magtatawag din ako ng albularyo at ipapatingin kita para malaman natin kung ano ang naikarga sa'yo at kung sino ang nagkarga sa'yo. Baka dahil dyan, kaya nakakaramdam ka rin ng mabibigat na aura sa ibang tao. Kung sino man siya, ay baka makatulong din natin kung sakaling may sumalakay ritong mga aswang. Nang araw na rin yun, ay pinagsabay ni Father Elmo na isagawa ang mga kailangan. Una, ay pinatawag niya kay nanay ang kilala nilang albularyo para ipatingin ako. Ipinaubaya niya na ako kay nanay para puntahan naman ulit ang bahay ni Astan. Sige kuya, ako nang bahala. Mag-iingat ka sa pagpunta mo kina Asyong ha. Alerto ka at maging handa sa mga bagay na hindi mo inaasahan. Huwag niyo akong alalahanin. Alam ko ang ginagawa ko. Kayo ang mag-iingat rito dahil sa albularyong titingin kay Bobet. Yung mga pangontra nyo ay huwag niyong ihiwalay sa katawan ninyo para hindi kayo mabuking ng albularyo. O sige na, at lalakad na ako. Importanteng mabilis tayong kumilos. Mahirap na kung maunahan tayo ng mga aswang. Father, si Samuel po pala. Bakit wala pa po siya? Kanina po pala sa school hindi rin siya pumasok. Oo nga pala, nakalimutan ko sabihin sa'yo. Ginawan mo ba siya ng excuse letter? Nilalagnat daw siya sabi ng nanay niya, kaya hindi pumasok. Mamaya pala dalawin natin. At umalis na nga si Father Elmo. Si nanay naman ay tinawag na ang albularyo na titingin sa akin. Nang dumating ito, ay agad na isinagawa ang mga kailangan para malaman kung ano ang naikarga sa akin at kung sino ang nagkarga sa akin, na tulad ng sinabi ni Father Elmo. Matapos naman ang kung ano-anong mga ritual at orasyon, ay nalaman na namin ni nanay ang resulta. Ano po? Kaedad ko po ang nakasaling sa akin at nagkarga ng kakaibang abilidad. Ano naman pong abilidad? Ayon sa albularyo, ang naikarga raw sa akin ay kakayahang makaramdam ng negatibo o mabigat na enerhiya sa paligid. Siyempre, ay nagulat ako doon dahil yun na yun mismo ang nararanasan ko. Kaya po pala. Pero, kaya niyo rin po bang alamin kung sino po ang nakasaling at nagkarga sa akin? Hindi na sumagot ang albularyo, sa halip ay nagsagawa kagad ito ng ritual at umusal ng kung anong iba na namang orasyon. Nang matapos ay nanlaki ang mata ko nang sabihin ito ang pangalan ng nakasaling sa akin. Ano po? Sigurado po ba kayo? Si Astan talagang nakasaling at nagkarga sa akin? Pero paano pong nangyari yun samantalang negatibo pong enerhiya ang nararamdaman ko sa taong yun? Isa pa po, ang kutob ko sa kanya ay isa siyang aswang. Sinagot ako ng albularyo. Sabi nito ay nalilito rin daw ito dahil parang dalawa raw ang pagkatao ng Astan na yon. Para raw mas makasiguro kami ay kailangan din daw nitong makaharap si Astan at madasalan ng ritual, o kung maaari raw, kung sakaling delikado ang Astan na yon, ay kahit magbigay lang daw ako ng kahit na anong pagmamay-ari nito at matutukoy na raw sa pamamagitan nun kung ano ang totoo sa pagkatao nito. Matapos matukoy ang lahat, ay nagpaalam ng aalis ang albularyo pagkat may iba pa raw na nagtawag dito na kailangan itong puntahan kaagad.
Pinasalamatan naman namin ito ni nanay at pinabaunan ng kahit na anong mamimerienda sa daan. Makaraan ay nag-usap kami ni nanay. Grabe anak. Naniniwala na ngayon ako sa'yo na may negatibo ka talagang nararamdaman sa asta na yon. At mukhang hindi siya basta-basta. Mahirap ito anak. Naku, si Kuya Elmo pala. Mukhang delikado siya. Dito ka lang anak ha, at susundan ko siya. Nay, sasama po ako sa inyo. Hindi na, wag na anak. Tingin ko ay delikado ka mapaharap kay Astan na nandun tayong tatlo. Nakalimutan mo na bang hindi ka pa muna pwedeng mapaharap sa mga bagay na pwedeng magpagising sa dating ikaw? Mahina ka pa anak. Kaya tama nang kami na lang munang dalawa ni Kuya Elmo ang humarap sa Astan na yon. Ang mabuti pa ay puntahan mo na lang at kumustahin si Samuel. Baka dahil din kay Astan kaya nagkasakit siya. Importanteng makausap mo rin siya. Tama si nanay. Kaya hindi na ako nagpumilit pa. Agad kong pinuntahan si Samuel sa bahay nila. Nang makita nga niya ako, ay halos bumangon siya kagad kahit medyo nahihirapan. Naku, Bobet. Mabuti naman at dinalaw mo ako. Tamang-tama. May kailangan ako sabihin sa'yo eh. Ha? Ano yun? Ano kailangan mo sabihin sa akin, Samuel? Saka, ayos na ba ang pakiramdam mo ngayon? Hindi pa ako ayos ngayon, Bobet. Tignan mo ang kamao ko. Grabe ang pamamaga. Dahilan din kaya nilalagnat ako. Nagsimula itong mamaga simula nung suntokin ko si Astan sa mukha eh. May dugo pa nga ito ni Astan na nanggaling sa pumutok niyang labi. Saka palagi ko napapanaginipan si Astan, Bobit. Palagi niya tayong pinagtatawanan at inaapi. Tapos biglang nagbabago ang itsura niya. Nagiging para siyang demonyo na parang aswang. Talaga? Sabi ko na nga eh. Aswang talaga ang Astan na yun. Nakakatakot ang itsura niya, Bobit. Tapos binabagtaan niya akong lalapain niya ako isang araw. Tapos isusunod ka raw niya. Hanggang pati ang buong baryo, uubusin daw ng ang kanyang mga aswang. Natatakot ako gabi-gabi, Bobit. Alam mo rin bang, palagi akong may naririnig sa labas ng kwarto ko na mga kaluskos at kakaibang tunog sa gabi. Yung para bang mayroong sumising-asing. Kaya kung mapapansin mo, ay may nakalagay ng mga pangutra sa may unan ko. Palagi rin may nakaipit na Biblia sa ilalim ng unan ko. Naku, kailangan ka rin maipatingin sa albularyo, Samuel. May kakaiba raw talaga kay Astan. Ako rin nga kanina eh. Pinatingin din ako sa albularyo. Alam mo bang si Astan pala ang nagkarga sa akin ng kakaibang abilidad? Kaya may nararamdaman akong negatibo o mabigat na enerhiya sa paligid. Dalawa raw yata ang pagkatao niya, sabi ng albularyo. Sigurado akong kagagawan din talaga ni Astan ang pagkakasakit mo. Teka, diyan ka lang ha. Pupuntahan ko ulit yung albularyong tumingin sa akin. Pagtatanong-tanong na lang siguro ako kung saan siya pumunta ngayon. O sige na, hintayin mo ako ha. Si Aling Lourdes ba ang albularyong tumingin sa'yo? Oo, siya nga. Si Aling Lourdes nga. Ay, ngayon daw siya pupunta dito sa amin para tignan ako eh. Nakausap na siya dati ni tatay. Kailangan daw talaga akong ipatingin. Saktong pagkasabi nun ni Samuel, ay dumating na nga si Aling Lourdes. Nagulat pa ito nang makitang naroon din ako kina Samuel. Tinanong nito kung bakit ako naroroon. Siyempre, ay sinabi kong dinadalaw ko si Samuel at detalyado ko pang ikinuwento na nakaaway ni Samuel si Astan. Tatawagin ko po sana kayo, Aling Lourdes, para tignan po si Samuel eh. Pero siya po pala mismo ang pupuntahan nyo ngayon. Sigurado po akong may kinalaman din si Astan sa pagkakasakit niya. Tingin ko po ay kailangan din yung dasalan ng kamao niyang namamaga. Tignan niyo po oh. At gano'n na nga ang ginawa ng albularyo. Nagsagawa na naman ito ng ritual at umusal ng kung anong dasal matapos pahiran ng kung ano-anong herbal na langis ang namamagang kamao ni Samuel. Habang hawak nito ang kamao ni Samuel at nakapikit ng mariin, ay napansin kong nanginginig ang katawan nito, dahilan para mag-alala ko. Matapos yun, nang muli itong magdilat ng mga mata, ay nahalata ko rito ang pagkatakot
Nang muli pang magsalita ay nanginginig na rin ang boses nito. Ano po nakita niyo, Aling Lourdes? Bakit bigla na lang po kayo nagkaganyan? Nagtaka ko nang tanungin ako ni Aling Lourdes kung si Astan daw ba talaga ang nakaaway ni Samuel. Parang duda pa ito. Si Samuel ang sumagot kay Aling Lourdes. Opo, Aling Lourdes, si Astan po talaga. Napakayabang nga po nung lalaking yun eh. Pinagtatawanan kami ni Bobet. Bakit po ba? Siya po ba talaga ang dahilan ng pagkakasakit ko? Nabigla kami sa naging sagot ni Aling Lourdes. Hindi raw basta-basta ang Astan na yon. Base raw sa nasagap nito mula sa dugong na ipahid sa kamao ni Samuel, ay hindi raw dugo ng normal na tao ang dumadaloy sa katawan ni Astan. May kakaiba raw kasing kamandag ang dugo nito at yun ang dahilan ng paglalagnat ni Samuel. Pamamaga ng kamao nito at nalaman din itong dinadalaw nga raw nito si Samuel sa panaginip. Hindi kami makapaniwala ni Samuel nang sabihin din ni Aling Lourdes na posible raw na dugo ng may mataas na ranggo ng mga aswang ang taglay nito. Naguguluhan pa nga raw ito dahil para raw anak yata ng pinuno ng aswang, si Astan. Ano po? Si Astan? Anak ng pinuno ng mga aswang? Paano po nangyari yun? Ibig sabihin po ba ay pinuno ng mga aswang si Mang Asyong? Doon lalong naguluhan si Aling Lourdes. Pagkat alam din itong malabong aswang sina Mang Asyong at Aling Tanya na mga magulang ni Astan. Kaya naman ay tinanong nito si Samuel kung may kahit ano ito na mula kay Astan at susuriin daw nito para matukoy kung ano talaga si Astan, kung aswang ba talaga ito o hindi. Teka, Bobet. Parang may bitones ng polo di Astan na napigtas ko nang bigla ko siyang hilayin sa polo at bigwasat sa muka. Naibulsa ko yata sa pamulsaan ng bag ko. Patingnan mo nga sa may sala namin, Bobet. Kulay blue yun. Ibigay mo kay Aling Lourdes. Dali-dali ko naman sinunod si Samuel. Nang makita ko naman ito, ay biglang nakaramdam na naman ako ng kakaibang bigat. Ibig sabihin, ay may kakaiba talaga sa kahit na anong galing kay Astan. Nagmamadali ko itong iniabot kay Aling Lourdes. Heto po, Aling Lourdes. Nakaramdam na naman po ako ng kakaibang bigat nang mahawakan ko po ito. Natatarantang agad inabot ni Aling Lourdes ang butones at agad din itong dinasalan. Nanginig na naman ito at naging mas matindi pa. Halatang parang nahihirapan itong alamin ang nasa likod ng butones na yon dahil paulit-ulit ang sinasambit nitong salita hanggang sa bigla itong napasigaw at pabiglang binitiwan ang butones na para bang napaso ito roon. Nang tanungin ko kung ano ang nangyari, ay hindi ito nakasagot kagad. Sa halip ay nanlalaki muna ang mga matang binalingan ako ng tingin. Napansin kong para bang maiiyak na rin ito. Ayon kay Aling Lourdes, ay positibo raw na anak nga ng pinuno ng mga aswang si Astan. Ginagamit lang daw nito ang katawan ni Astan at ang totoong Astan ay matagal na nitong nalapa. Ang totoong aswang daw ang dating nakasaling sa akin. Pero mukhang hindi raw ito ang nagkarga ng kakaibang abilidad sa akin. May iba pa raw na nagkarga sa akin. Ano po? Teka, parang ang gulo naman po yata. Ang totoong Astan ang nakasaling sa akin. Pero hindi po siyang nagkarga sa akin ng abilidad. Ibig sabihin po ba ay nasa linya pa rin nila ang nagkarga sa akin? Kung ganun po, ay baka may antingero sa linya nila. Pero hindi sinagot ni Aling Lourdes ang mga tanong ko. Sa halip ay natataranta nito kaming pinagsabihan ni Samuel. Ayon dito, ay maling binanggaraw at sinakta ni Samuel si Astan. Mabagsik daw kung maghiganti ang anak ng pinunong aswang. Delikado raw si Samuel. Posible raw na dukutin siya ni Astan at yang gawin at gawing alila nitong aswang. Baka gawin pa raw nitong kasangkapan si Samuel para sa bawat paghiganti nito at sa paggasik ng lagim sa buong baryo.
Ho? Hindi po pwedeng mangyari yun. Isa po ako sa Kristan at malakas po ang pananampalataya ko sa Panginoon Diyos. Hindi niya po magagawa ang binabalak niya sa akin. Lalabanan ko siya. Lalabanan namin siya ni Bobet. Hindi ba, Bobet? Ako naman ang hindi sumagot kay Samuel. Sa halip ay hinarap ko si Aling Lourdes. Aling Lourdes, sa palagay niyo po ba, ay ano magandang gawin namin? May paraan po ba para mapigilan po o matalo si Astan? Meron naman daw, pero ipinagdiinan ni Aling Lourdes na hindi raw ganong kadaling matatalo ang anak ng pinuno ng mga aswang at lalong mahirap daw kapag ang pinuno na mismo ang makakalaban. Hindi raw sapat ang abilidad na naikarga sa akin. Kung may makakatalo man daw kay Astan at sa pinuno, yun daw ay kung may mula sa kanilang lahi ang babaligtad at babaling sa kanila. Lalo na raw kung masasamahan pa ng abilidad ko at dasal ng isang pari. Kung meron din daw sanang ganon na babangon, kahit parang imposible, ay tutulong din daw ito para matalo ang kampo ng mga aswang. Hindi man daw ganong kasapat ang nalalaman itong mga pangontra na panlaban sa mga aswang, ngunit may maitutulong pa rin siya. Lalo na kung sasamahan ng ibang puwersa. Sama-samang puwersa raw ang kailangan. Matapos masabi yon, ay pinagmadali na kami ni Aling Lourdes. Kailangan daw naming maganda kagad bago sumapit ang gabi. Posible raw kasing bigla na lang sasalakay si Astan sa baryo. At posible raw na may mga plano na itong kagad na isasagawa. Kailangan din daw nitong balaan ang mga taga-baryo. Pero bago nagpaalam si Aling Lourdes, ay mahigpit pa akong pinaalalahanan na kailangan ko raw bantayang maigi si Samuel at baka raw biglang may kung anong mangyari sa kanya dahil sa kaunting naikarga sa kanya dahil sa bahid ng dugo ni Astan. Nag-iwan din ito ng ilang herbal na mga dahon at langis na pangontra daw kahit papano sa maaaring mangyari kay Samuel. Nang makaalis na si Aling Lourdes, ay binalingan kaagad ako ni Samuel. Halatang takot siya, pero handa rin naman lumaban kung kailangan sa kabila ng pagkakasakit nito. Anong gagawin natin ngayon, Bobet, para malabanan si Astan? Ayokong makuha niya ako at gamitin sa kasamaan niya. Hindi ako makakapayag doon. Lalong hindi naman ako makakapayag, Samuel. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan kita. Ako ang bahala sa Astan na yun. Kaya mo siya? Paano mo siya lalabanan? Saglit akong natigilan. Para kasing gusto ko nang sabihin kay Samuel ang lihim kong pagkatao. Pero naisip kong wag na lang muna. Saka na lang para hindi siya mabigla at para kung sakali ay hindi makontra ang binabala ko base sa mga nasabi ni Aling Lourdes. Basta, Samuel, akong bahala. Saka yung sumpaan natin bilang magkaibigan, wag na wag mong kalilimutan yun, ha. Ako kahit na anong mangyari ay tutuparin ko yun. Hindi kita tatalikuran o pagtataksilan. Kaya sana, ikaw rin, ha. Aba, hindi mo na kailangang ipalala sa akin yan, Bobet. Saka, hindi ko ba alam na may tinatago ka sa akin? Ha? Teka, ano bang ibig mo sabihin? Anong alam mo tungkol sa akin? Hehe, wala, joke lang. Ito naman, di na mabiro. Basta wag kaalis dito, ha. Bantayan mo raw muna ako, Bobet. Medyo natatakot ako eh. Alam mo na yung sinabi kanina ng albularyong yun? Saka, mukhang hindi naman magaling na albularyo yun eh. Hindi man lang niya... basta mahina siya. Hehe, saka ikaw rin. Totoo ba talagang nakakaramdam ka ng negatibong enerhiya sa paligid mo? Wala ka bang nararamdaman ngayon? Medyo nagtaka naman ako kay Samuel. Parang medyo may mali sa paraan niya ng pagsasalita. Naisip kong baka nga alam na talaga niya ang lihim ko. Pasimple ko siyang tinitigan ng malalim habang nakangisi siya. Naisipan ko ring pakiramdaman siyang maigi at baka nga may kung anong pinatatalab na si Astan sa kanya. Medyo kinabahan ako nang para bang may nararamdaman nga akong kakaiba sa kanya. Hindi ko lang masabi kung mabigat ba o negatibo.
Para bang may enerhiyang gustong lumabas sa kanya. Pero pinipigilan lang. Samuel, wala naman akong nararamdaman na kahit na ano. Siya nga pala. Kailangan ko palang puntahan si Nanay at Father Elmo. Mukhang delikado sila kay Astan eh. Pinuntahan kasi nila ang bahay ni na Astan para may tiyakin tungkol sa kanya. Teka, ano kaya kung dali na lang kita sa bahay pare ni Father? Siguro naman ay ligtas ka ron dahil napapalibutan ka ron ng mga santo. Sigurado akong hindi tatalab doon ang kahit anong impluensya ni Astan sa'yo. Sira ka ba? Kita mo nangihina na nga ako tapos palalakarin mo pa ako papunta kina Father. Bantayan mo na lang ako rito. Tignan mo sa labas, hapon na at magsisimula ng dumilim. Tapos, iiwan mo pa ako rito. Saka, may sorpresa ako sa'yo maya-maya eh. Sorpresa? Bakit anong meron? At kailangan mo pa akong Biglang naputol ang sasabihin ko nang walang ano-ano ay dumating sa bahay ni na Samuel, si Nanay at Father Elmo at kasama rin nila si Aling Lourdes. Pinapasok kagad sila ng nanay ni Samuel. Nagulat pa nga ako nang makita ko ang ekspresyon ng mukha nila. Sobrang alalang-alala silang hindi ko maintindihan kung bakit. Kagad pa nilang inilabas ang itinatago nilang mga pangontra. Mabilis akong nilapitan ni Nanay at nakapagtatakang mabilis din niya akong inilayo mula sa tabi ng higaan ni Samuel. Si Father Elmo naman at Aling Lourdes ay si Samuel ang mabilis na nilapitan. Hindi ko maintindihan kung bakit iniamba nila kay Samuel ang hawak nilang mga pangontra. Sa ikinilos namang yun ng dalawa ay parang natakot naman si Samuel, dahilan para bigla na lamang siyang himatayin. Nay, Father, ano po nangyayari? Ano pong ginagawa niyo? Si Samuel! Nako! Hinimatay si Samuel! Mabilis na dinaluhan ni na Father Elmo at Aling Lourdes si Samuel. Ganon din ang mga magulang niya. Naguguluhan ako kung bakit kailangang itapal nila sa noo, kamao at dibdib ni Samuel ang mga hawak na pangontra ni na Father at Aling Lourdes. Nagtatanong kong tinitigan si Nanay. Sumapi sa kanyang masamang espiritu ni Astan, anak. Mabuti na lang at naabutan namin kayo kagad. Nang dumating kami sa bahay ni na Astan, ay saktong nakaratay sa kanyang higaan si Astan. Yung pala, ay may kung ano na siyang pinagagana. Dahil nga, paggabi na, sakto namang napadaan din si Aling Lourdes doon. Kaya tinawag niya si Asyong. Hayon, nabuking ang plano ni Astan. Iniwanan pala nito ang sariling katawan at sumanib kay Samuel at balak nang angkinin ang katawan niya. Sa pag-aalala namin sa iyo, ay nakalimutan na namin dapat pala ay nagpaiwan ng isa sa amin para igapos siya kung sakaling bumalik sa sariling katawan. Naging padalos-dalos kami, anak, sa pag-aalala sa inyong magkaibigan. Naku, kaya po pala parang nag-iiba kanina si Samuel, Nay. Kailangan po natin mapaalis ang espiritu ni Astan sa kanya. Hindi po ako makakapayag na tuluyang maangkin ni Astan ang kaibigan ko. Ngayon mismo ay nakaalis na sa kanya ang espiritu ni Astan. Ang problema lang natin, Bobet, ay kailangan mapatay natin si Astan para tuluyang mawala sa kanya ang bisa ng kung anumang naikarga na sa kanya ni Astan. Dahil sa pagsanib ng espiritu nito, kailangan nating maganda ngayon. Dahil delikado na rin ang buong baryo. Kaninang nagmadali kaming pumarito, ay nagkakagulo na sa labas. Ha? Ano pong dahilan ng pagkakagulo? Yung mga kabarkada ni Astan, anak, pare-parehong nawawala sa sarili at nagsitakbuhan kung saan-saan sa baryo. Napansin daw ng iba na unti-unti raw nagbabago ang kanilang mga itsura. Niyanggaw sila ni Astan. Ngayong gabi sila mag-aasik ng lagim. Sigurado rin akong magtatawag ng iba pang mga aswang si Astan. Kaya kailangan nating magmadali. Habang maaga pa, ay kailangan na nating pumuntang lahat sa simbahan. Doon ay hindi makakapasok ang kahit na anong uri ng aswang, pagkat pinalibutan ko ng mga pangontra sa aswang ang simbahan. Celia, kayo na ang mauna ni Bobet. Si Bobet ang pinakadelikado rito. Pwede pang magising ang dati niyang pagkatao. Nang puntong yun,
ay nanumbalik na pala ang malay ni Samuel. Hindi ko inaasahang maririnig niya ang sinabi ni Father Elmo. Dating pagkatao? Ano pong dating pagkatao ni Bobet, Father? Bobet, anong ibig sabihin ni Father? Saka na namin ipapaliwanag sa iyo, Samuel. Ang mahalaga muna sa ngayon ay makapunta tayo sa simbahan. Tara na, kailangan na natin kumilos bago pa lumala ang sitwasyon. At yun na nga, nagmamadali na nga kaming umalis papunta sa simbahan. Paglabas namin sa bahay ni na Samuel, ay sumalubong sa amin ang nagkakagulong mga tao sa baryo. Takot na takot talaga silang lahat na nagtatakbuhan at nagsisigawan. Narinig naming tuluyan na raw naging mga aswang ang mga kabarkada ni Astan at may ilan na raw silang nalapa. Binalaan nila ang bawat makakasalubong nila na magsipagtago na sa loob ng kanika nilang mga bahay at wag na raw lalabas pa. Ang mga kalalakihan naman ay tumulong sa pag-akay sa mga nagtatakbuhan. Nagsipaghanda rin sila ng kanika nilang mga sandata na panlaban sa mga aswang. Wala pa kami sa kalagitnaan ng daan papunta sa simbahan nang walang ano-ano ay napahinto kami. Paano ba naman ay nakasalubong namin ang dalawa sa mga kabarkada ni Astan na naging aswang. Nagsiatungal ang mga ito ng nakakatakot nang mapansin kami, lalo na ako at si Samuel. Nakaluloko ang pagkakangisi ng mga ito na nagsimulang lumapit pa sa amin. Celia! Aling Lourdes! Ilabas niyo mga pangontra ninyo, magmadali kayo! Dahil tayong tatlo ang magpapauna para labanan ng dalawang yan. Hanggat maaari ay isaboy kaagad ninyo sa kanilang mga mata para mabulag sila at hindi tayo masalakay. Galit na sumingasing ang dalawa at sinimulang kami ni Samuel na kutsain at pagtawanan. Nakuha pa nilang asarin si Samuel at sinabihang umanib na raw sa kanila pagkat hindi raw magtatagal ay magiging katulad na rin siya ng mga ito. Malakas daw ang kamandag ng masamang espiritu ni Astan. Dahil naman sa pabuntot ng mga ito ng nakakukulo ng dugong tawanan ay napikon si Samuel. Susugod sana ito kahit na nanghihina pa. Pero agad ko siyang pinigilan. Ako naman ay nagpipigil din ng kinikimkim kong galit at pagkaasar. Ginagago nila tayo, Bobet eh. Bitiwan mo ako. Ilalabanan ko sila ng patayan. Hindi ako natatakot sa kanila. Anong akala nila, ha? Relax ka lang, Samuel. Relax lang. Huminaon ka. Kami nang bahala sa kanila, Samuel. Pagtutulungan namin sila ni Nanay, Father Elmo at Aling Lourdes. Basta't relax ka lang. Pero lalo naman lumakas ang halakhakan ng dalawang nayanggaw at lalo pang naging mayayabang. Kaya pala ay paparating na pala si Astan na noon ay nasaan yung aswang na ito. Anyo pa lang nito ay mahahalata ng anak nga ito ng pinunong aswang. Sobrang nakakatakot talaga ang itsura nito. Sobrang pula ng mga mata na animo ay nagbabagang apoy at pati kulay ng balat ay mamula-mula rin. Kulay puti ang buwaghag at parang mga alambring buhok nito. Malayong malayo ang itsura nito sa dalawang kasama. Malademonyo na talaga ang itsura nito. Ito na sinasabi ko. Narito na nga ang anak ng pinunong aswang, Celia. Aling Lourdes, humanda kayo. Ang mga pangontra ninyo ay buksan nyo na. Maging alerto kayo. Diyos ko, paano pala ito, Kuya Elmo? Wala tayong kahit na anong ibang sandata maliban dito sa mga pangontra natin. Kakayanin ba natin ang Astan na yan? Delikado tayo dito. Kayang-kaya natin, Celia, huwag ka mag-alala. May mas malakas pa tayong sandata. At yun ay ang pananalig natin sa Panginoong Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sumampalataya kayong hindi niya tayo pababayaan sa kalagayan natin ito.
Ipanalangin mong maglaan siya ng tulong para sa atin. Alam niya kung ano ang tinalikuran natin upang maging mga ahente ng liwanag tayo. May tiwala ako sa Diyos, Celia, na hindi niya babaliwalain ang pagsasakripisyo natin upang sumanib tayo sa liwanag. Siya nawa, kuya. Siya nawa. Ng punto namang yon ay may isang bagay na hindi ko maipaliwanag na nangyayari sa akin. Biglang may kakaibang init na nagmumula sa tiyan ko at unti-unting kumakalat yon sa buong katawan ko at sa bawat himaymay ng laman ko. Makaraan ang ilang sandali ay bigla akong nakakarinig ng bulong sa tenga ko. Para bang boses yon ng isang matanda, mataginting. Namilog ang mga mata ko nang magpakilala sa akin ang tinig. Mang Berong daw ang kanyang pangalan at isa raw siyang espiritu. Nang mismong sandaling yon ay maraming sinabi at ibinunyag sa akin ang bumubulong sa tenga ko na si Mang Berong. Mga bagay-bagay na hindi ko akalain. Binulungan din ako nito ng paraan kung paano ko matatalo si Astan, pati na ang ama nitong pinuno. Matapos yon ay binalingan ko si Nanay at Father Elmo na kumpiyansang-kumpiyansa. Nay, huwag po kayong mag-alala. Alam ko na po kung paano natin tatalunin ang Astan na yan. Paano, anak? Huwag mo sabihin gigisingin mo ang hindi dapat gisingin, anak. Tandaan mo ito, ha? Kapag bumalik ka sa dati, ay lalo ka magiging masama at wala nang pagkakataon pang bumalik ka ulit sa liwanag. Magiging kalaban mo na kami, anak. At hindi pwedeng mangyari yon. Matagal ko nang sinabi sa iyo, anak. Basta, Nay, ako pong bahala. Kaya humanda sa akin ang Astan na yan, Nay. Humanda talaga siya sa akin dahil papatayin ko siya. Nauulol lamang bumunghalit ng malutong na tawa si Astan dahil sa sinabi ko. Sinasabi ko na nga ba? Alam ko na ngayon ang inililihim ninyo, Bobet. Baka naman gusto mong ilihim ko rin kay Samuel. At binalingan naman ito si Samuel nang umingisi-ngisi pa. Samuel, alam mo ba kung anong totoong pagkatao ng kaibigan mo? Isa rin dating aswang si Bobet. Pati ang inay niya at yung paring kasama ninyo ay mga aswang din. Tignan nyo nga naman, wala kayong kamalay-malay na mga aswang na palang nakakasalamuhan ninyo sa oras na ito. Kapag nagising ko ulit ang totoo nilang pagkatao, ay delikado na rin kayo sa kanila. Hindi naman makapaniwala na binalingan ako ni Samuel. Ganon din sina Aling Lourdes at ang mga magulang ni Samuel ay hindi makapaniwalang binalingan kami ni Nanay at Father Elmo. Nagsimula ring dumistansya ang mga ito sa takot sa amin. Pero si Aling Lourdes ay medyo nagdadalawang isip pa at halatang napapaisip ng malalim. Saka alam mo ba, Samuel, na posibleng kinargahan ka na rin ng Bobet na yan. Kaya wala ka na rin magagawa pa kung mayayanggaw ka na rin sa gabing ito. Baka doble yanggaw pa ang mangyari sa'yo. Ng puntong yon, dahil sa kasinungalingan ni Astan, ang kinikimkim kong galit ay malapit ng sumabog. Lalo na nang makita kong parang napapaniwala na si Samuel ni Astan at parang hindi ko na talaga kayang pigilan pa. Bobet, totoo ba? Na mga aswang kayo ni Tita Celia at Father Elmo? Umamin ka, sabihin mo sa akin! Sabihin mo! Huwag kang taka, Samuel. Kung ako sa'yo, ay agawin mo na ang pangontra ng kasama ninyong albularyo at buhusan mo ang Bobet na yan.
at makikita mo, magigising ang pagiging aswang niya. Tarantang sinunod naman yun ni Samuel, ngunit hindi yun umepekto sa akin dahil sa taglay kong puting bato ni tatay. Hindi naman eh. Sinungaling ka, Astang ka. Demonyo ka talaga. Sinisiraan mo lang sa akin ng kaibigan ko. Dahil dyan, hetong sa'yo, hayop ka! Mabilis na inagaw ni Samuel ang hawak na botelyang pangontrang langis na hawak ni nanay. Binuksan ito at buong lakas na ibinalibag sa direksyon ng demonyong si Astan. Hindi agad na nakaiwas ang huli dahil sa kakahalakhak nito. Bunga nun ay nabuhusan ito ng pangontra at nagsimulang umusok ang katawan. Anak ng putsaan, Samuel ka! Ginagalit mo ako, ha? Pwes, para sabihin ko sa'yo, ang katawang ito lang ang pinaso mo at hindi ang talagang ako. Kapag tuluyan itong naagnas, ay pwede ko pa itong hubarin. Akala mo, ha? Ngayon, magbabayad ka sa akin. Tuluyan na kitang yayang gawin at magiging alipin ko. Walang ano-ano ay biglang nanginig ang buong katawan ni Samuel at bigla itong nagkikikisay ng dahil sa labis na sakit. Bobet! Father Elmo! Nay! Tay, tulungan niyo ako! Hindi ko na kaya! Mabilis na dinaluhan ni Father Elmo, nanay at maging ang mga magulang niya si Samuel. Ako naman ay tuluyan ng sumabog ang tinitimpi-timpi kong galit kay Astan dahil sa nangyari sa matalik kong kaibigan, hanggang sa hinarap ko na ang anak ng pinuno ng mga aswang na si Astan. Anak ng Diablo kang Astan ka! Hindi ako makakapayag na makuha mo si Samuel. Matali ko siyang kaibigan. Ngayon, tayong dalawa magtutuos. Sige lang, Bobet. Ganyan nga. Magalit ka pa. Itodo mo. Kisigin mo ang totoo mong pagkatao. Pagkatapos, ay umanib ka na sa amin. Ikaw at si Samuel ang magiging mga kanang kamay ko ngayong gabi. Aswangin natin ang buong baryong ito. Tayo ang mag-ahari dito at gagawin natin silang mga aswang na katulad natin at pagsisilbihan nila tayo habang buhay. At tuluyan ko lang ang ginising ang dati kong katauhan ng walang pag-aalinlangan. Ito na ang sinasabi ni Mamberong kung kinakailangan. Ang layunin namin ay matalo si Astan para mapigilan ang tuluyang pagkayanggaw ni Samuel at para rin makalaya na ang katawan ni Astan at mabigyan ng tamang libing. Ito na ang hinihintay mo, Astan! Isang mas mabagsik na aswang lang din ang tuluyang makakatalo sa'yo! Hindi mo alam kung ano ang hinihiling mo! Ay! Bobet, anak! Anong ginagawa mo? Bakit mo ginising ang dating pagkatao mo? Ang anak ko! Mali ang ginawa mo! Kuya Elmo, tingnan mo ang anak ko! Wala na siya! Sinayang niya ang sakripisyo ni Conrado! Kumalma ka muna, Celia. Tignan muna natin kung ano ang mangyayari. Wala na! Wala na, kuya! Hindi na makababalik sa dati ang anak ko. Magiging kalaban na natin siya. Kaya humanda ka na rin, kuya. Mapapalaban na din tayo sa kanya. Samantala, si Aling Lourdes naman noon ay parang natuwa pa sa mga nalaman tungkol sa akin at sa pagbabagong anyo kong yun. Mabilis ako nitong nilapitan at may kung anong iniabot sa akin na sandata. Isang balaraw na gawa sa pilak na dinasalan daw niya at pinahiran ng pinakamabagsik na pangontang langis na gawa nito. Tiwala raw ito
na hindi raw ako maaano ng balaraw pagkat nararamdaman daw nitong hindi raw ako lubusang kampi sa puwersa ng kadiliman. Napatango-tango na lang ako kay Aling Lourdes dahil ang totoo, kasabay niya ay naririnig ko rin sa isip ko ang bulong naman ni Mang Berong. Wika nito ay tamang-tama raw yun at patitindiin pa raw nito ang epekto ng balaraw dahil raw nakasanib din daw ito sa akin. Nagsisilbi raw akong kasangkapan ngayon ng mga puwersa ng liwanag sa katawan ng kadiliman. Kasunod nito ay pinagmadali na ako ni Mang Berong na sugurin na si Astan. Kung bakit ay dahil nakakaramdam ako ng paparating na sobrang bigat na enerhiya sa paligid. Paparating na rin daw ang mga tinawag na iba pang mga aswang ni Astan na mga padala rin mismo ng ama nitong pinuno. Nasa hulihan daw ang mismong pinuno. At sinugod ko na nga si Astan. Nagulat pa ang anak ng tokwang yun nang mapagtanto nitong mas maliksi pa ako rito at mas malakas. Anak nang, hindi maaari ito. Anak ako ng pinuno. Pero bakit mas maliksi at mas malakas pa ang hayop na ito? Pero di bale, parating na si amang pinuno. Kaya kung iniisip mo magtatagumpay kang talunin ako, nagkakamali ka! Buong akala ko ay susugurin na ako ni Astan. Pero bigla itong kumaripas ng takbo, patakas. Anak ng... Hoy, Astan! Harapin mo akong Diablo ka! Magtutos pa tayo! Mukha mo! Hindi ako tanga para matalo mo ako ng ganun-ganun na lang! Ang ama kong pinuno ang kalabanin mo! Natitiyak ako! Napipinuhin niya ang katawan mo! Hanggang sa maging giniling ka! Ganun ba? Pwes, hindi mo ako matatakasang demonyito ka! Sinisigurado ko sa'yong bago sila dumating, ay isa ka ng amo! Humanda ka ngayon! Nang paharurot kong habulin si Astan, ay tinangkapan itong gawing pananggalang ang dalawang nayanggaw nitong kabarkada. Napuruhan tuloy ang mga ito sa paghataw ko ng hawak kong balaraw na pilak. Takot na takot siyempre si Astan habang todo pagsisikap na hindi ko maabutan. Umiiyak pa ang tinamaan na lintik. Huwag ka lalapit sa akin, hayop ka! Hindi maaari. Ayoko matuhog ng balaraw na yan. Hindi pa ako dapat na mamatay. Ako pa ang magiging sunod na pinuno. Ako pa ang magiging hari ng mga aswang. Hindi maaari ito. Bakit ba kasi dumating-dating ka pa ritong bida-bida ka? Hayop ka! Bida-bida mong mukha mo! Hindi lahat ng aswang ay katulad mong hibang sa kadiliman at kapangyarihan. Umiiral kami para umalib sa liwanag at para iligpit ang mga salot sa lipunan katulad ninyo. Humanda ka ngayon, demonyo ka! Pues, hindi mo ako mapapatay. Narito na si amang pinuno. Naririnig ko na ang alulong niya. Saka hindi mo talaga ako pwedeng patayin. Alam mo ba kung bakit? At bakit naman? Sabihin mo sa akin habang may oras ka pa. Dahil kapag pinatay mo ako, hindi na makakabalik sa normal si Samuel. Nakargahan ko na siya. Ibig sabihin, ang katawan niya ang susunod kong pamamahayan kapag pinatay mo ako. Ang galing ko, hindi ba? Saglit akong natigilan dahil sa sinabi niyang yon. Hindi ko naisip na posible nga pala yung mangyari. Pero biglang may ibinulong sa akin si Mang Berong. Dahilan para mapangisi ako habang nanlilisik kong tinititigan si Astana. O ano? Bakit ganyan ka kumakatingin? Hindi ka naniniwala sa akin? Pwes, bahala ka sa buhay mo. Saka heto na si Ama. Humanda ka na ngayon. Wala ka nang kawala. Patay ka ngayon sa ama ko.
pagtalikod ni Astan para kumaripas ng takbo papunta sana sa paparating na grupo ng ama nitong pinuno at iba pang mga aswang, ay simbilis ng kidlat ko siyang sinunggaban at hinila. Pinilipit ko ang braso niya papunta sa kanyang likuran at iniumang ko ang balaraw na pilak sa kanyang leeg. Makaraan ay sinigawan ko ang pinuno na siyang pinakamalaki at maskulado sa lahat ng mga aswang. Kakulay nito ang balat at buhok ni Astan. Sige! Lumapit kayo! At itatara ko ang balaraw na pilak na to sa dibdib ni Astan! Ikaw rin! Pinunong aswang! Alam kong mararamdaman mo rin ang mangyayari dito sa anak mo. Hindi ko ba alam? Tignan mo! Isa rin akong aswang! Pero kakampi ng liwanag! Hindi tulad nyo na mga alagad ni Satanas! Sumingasing na natigilan ang pinunong aswang at sinenyasan ang mga kasama na tumigil din. Halatang hindi ito mapakali at labis na nag-aalala para sa anak niyang si Astan. Matiim itong nag-isip saglit at minataan pa kaming maigi. Si nanay, si Father Elmo at lalo na ako. Parang may kung ano itong tinitimbang. Pagkaraan ay si Astan naman ang tinitigan nito. Nag-usap sila sa mata. Ama! Huwag! Huwag mo akong itakwil, Ama! Tulungan mo ako! Iligtas mo ako sa kamay ng hayop na buwang na ito! Ayoko pang mamatay! Huwag niyo akong pabayaan sa kanyang kamay! Ama! Tulungan niyo ako, Ama! Tinangkapang pumalag ni Astan. Pero dahil sa ginawa niya, ay nasugatan tuloy ang kanyang leeg, dahilan para magsiwala siyang manghina. Nakita kong medyo umusok pa ang dugo niyang kumapit sa tanim ng aking balaraw. Bitiwan mo ako! Hindi mo ako kaaway! Ang totoo, dapat ay magkaibigan tayo. Kung mahalaga sa iyo ang kaibigan mo si Samuel, hindi mo ko papatayin. Sinasabi ko sa iyo, magagamit niyo ako laban sa ama kong pinuno. Pwes, paano ko mapapatay ang pinuno? Ngayon din, ipapatakasin kita kung sasabihin mo sa akin. Isang bagong gawang balaraw o kahit na anong sandatang gawa sa pilak ang madaling makapapatay sa kanya. Yung hindi pa kailanman nagagamit laban sa mga aswang. Sa ibinunyag na yun ni Astan, ay galit na malakas na umalulong ang pinunong aswang. Kasunod nito ay paatungal nitong isinumpa si Astan. Itinakwil nito si Astan bilang anak pagkat yun daw ang kabayaran ng isang taksil sa pinuno at pagtatakwil daw ang tanging paraan para hindi raw ito maapektuhan kahit na anong mangyari kay Astan. Mag-aanak na lang daw ito ng bagong magmamana ng pagkapinuno nito. Wala na akong paki sa iyo, Ama, dahil sa pagtatakwil mo sa akin ngayon. Kakampi na ako ngayon ni na Bobet at ako mismo magiging mortal mong kaaway. Tandaan mo yan! Sukat noon din ay nagmamadali lang tumakas ang pinuno, 10 ng mga kasamahan nitong mga aswang. Talagang iniwanan ng mga ito si Astan. Ano na, Bobet? Bakit hindi mo pa ako binibitiwan? Nasabi ko na sa iyo ang paraan kung paano matatalo ang ama kong pinuno. Kaya't pakawalan mo na ako. At talagang naniwala ka naman sa akin na patatakasin kita. Utot mo, Blue. Walang magtitiwala sa katulad mong ultimo ama mo ay nakuha mong ilaglag. Anong akala mo sa akin, bobo? Hudas ka. Kaya heto sa'yo. Huh? Huwag! Hindi na makakabalik pa sa dati si Samuel kapag... At tinuluyan ko na nga si Astan dahil sa sobra kong pagkasuya sa ugali nito. Buong diin kong itinarak ang balaraw sa tapat ng kanyang puso. Napaigik pa siya ng malakas at nagsimulang mangisay. Umusok ang kanyang katawan hanggang sa magliyab. Nang maging abo na si Astan ng gabing yon, ay agad na numbalik sa normal si Samuel. Bigla ring tumahimik ang dating nagkakagulong baryo dahil sa pagsalakay ng iba pang nayanggaw ni Astan na mga kabarkada nito.
nakalulungkot lang dahil maging ang mga ito ay nagliyab din ang mga katawan at naging abo rin. Sa ganun ko natalo si Astan. Sayang nga lang at hindi ko napatay ang pinuno. Simula ng gabing yon ay hindi na sila ulit nagtangkapang sumalakay sa baryo. Sabi ni Father Elmo, natakot daw ang pinuno dahil sa ibinunyag ni Astan at dahil na rin daw sa napagtanto nitong hindi raw ako basta-bastang makakalaban nito dahil nga raw sa may natanggap na rin akong kakaibang abilidad na isinalin sa akin ni Mamberong. Si Mamberong nga pala ang lolo ng totoong si Astan. Isa raw itong dating antingero at inilihim ang pagkaantingero para raw hindi siya matunton ng mga aswang. Isa na lang daw siyang espiritu na nakasanib sa abilidad na ililipat daw sana nito sa apo nito. Ngunit sa kasamaang palad ay naunahan itong malapa ng anak ng pinuno ng aswang na siya mismong umangkin sa katawan ni Astan. Kaya naman ay tinalunton nito ang huling nasaling ni Astan, pagkat ito ang otomatik na masasalinan at yun daw ay walang iba kundi ako. Bigla pang parang inireplay ni Mamberong sa isip ko ang tagpo kung paano ako nasaling ni Astan nung nasa Mindanao pa lang kami. Hindi talaga kami magkakilala at aksidente lang kaming nagkadikitan nung makipiesta kami ni nanay sa kanilang baryo. Dahil din sa isinalin sa akin ni Mamberong kung kaya kahit nagbalik ako sa dati kong pagkatao ay nananatiling puti ang bato ni tatay sa akin. Dahil dito ay malaya na akong gamitin ang pagkaaswang ko upang ipagtanggol ang buong baryo laban sa pagsalakay ng mga aswang sa mga darating pang panahon. Si Samuel naman ay labis-labis ang pasasalamat sa akin dahil iniligtas ko raw siya. Ang sabi ko naman, lahat talaga ay gagawin ko dahil sa sumpaan namin bilang matalik na magkaibigan. At yun ang pinakamahalagang natutunan ko. Ang tunay na magkaibigan ay hindi mahadlangan kahit pa sa pagitan ng nagbabangga ang puwersa ng liwanag at dilim. Ang totoo ay si Samuel mismo ang dahilan kung bakit lalo kong pinili ang landas ng liwanag. Muli, ako po si Bobet, 15 anyos, at ito ang aking kwento. Ang pagkakaibigang wagas at ang tapat na samahan ay isang biyayang higit pa sa ugnayan ng dugo, sapagkat ito'y pinatibay ng kusang loob na pag-unawa, katapatan at malasakit sa isa't isa. Kahit pa sila'y subukin ng dilim, ng unos ng buhay o ng masasamang elementong sumisikil sa kanilang pagkatao, nananatiling buhay sa kanilang mga puso ang tunay na hangarin bilang magkaibigan, ang magsilbing lakas ng bawat isa at sabay na suungin ang bawat panahon. Sa patuloy na labanan ng liwanag at dilim sa loob ng tao, ang tapat na pagkakaibigan ang nagsisilbing ilaw na gumagabay, nagpapaalala na hindi kailanman nawawala ang kabutihan, at sa bandang huli, sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagmamahal sa isa't isa, ang kabutihan pa rin ay palaging mananaig laban sa kasamaan. Sabi nga sa Kawikaan, Kabanata 27, Talata 17, ang bakal ay pinapatalas ng bakal, gayon din ang tao ay pinapatalas ng kanyang kapwa. Pinapakita lang nito na sa tunay na pagkakaibigan, ang isa't isa ay nagtutulungan at pinapalakas ang karakter ng bawat isa, gaya ng matibay na samahan na humahasa sa bawat kaibigan. At dagdag pa nga, sabi sa 1, Kabanata 15, Talata 13, walang higit na pag-ibig kaysa sa taong isinusuko ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan.
Ito ang sukatan ng pinakapuro at tapat na pagkakaibigan na handang magsakripisyo at manatiling tapat kahit sa pinakamahirap na sandali ng ating buhay. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta at pakikinig. Sana po ay gabayan kayong palagi ng ating Poong May Kapal.